Itong kwentong ito ay alam kong na-experience na din ng iba. Nasa India ako nang mangyari ito. Kasal ako sa isang Indian nationality, Ate Marge. Indian Christian ang buong pamilya ng asawa ko. Hindi kami nakapisan sa pamilya ng asawa ko. Nagbukod kami, malayo sa kanila. Kailangan pang sumakay ng eroplano o kaya ay 10 oras ang biyahe sa bus. Alam naman kasi ng asawa ko mula umpisa na gusto kong bukod kami kahit wala pa kaming anak. Isang ordinaryong araw, pumasok ang asawa ko sa trabaho at mga alas 6 na ng gabi ang balik nito. Alas 9 pa lamang ng umaga, nagsimula na akong maglinis nang biglang may tumigil na bus sa harap ng bahay namin. Hindi akong nag-atubiling silipin iyon. Maglalaba pa kasi ako pagkatapos maglinis. Narinig kong umalis na ang bus at narinig kong may nagbukas ng pintuan namin. Narinig ko din ang mga yabag nito papasok sa bahay. Buong akala ko ay bumalik ang asawa ko. Pinagpatuloy ko ang paglilinis. Sumigaw ako, tinanong ko siya kung bakit ito bumalik. Walang sagot. Hinintay kong hanapin ako nito. Wala din. Dali-dali akong nagpunas ng kamay at lumabas sa kusina. Walang tao doon. Lumabas ako sa balkonahe namin, sa labas para itong extension ng bahay. Nandoon ang tatay ng asawa ko. Nakaupo ito, ngumiti siya sa akin. Suot nito ang regalo kong barong Tagalog nung kami ay ikinasal. Gusto kong magmano sa kanya, gaya ng ginagawa ko madalas. Pero iniwas niya ang mga kamay sa akin. Naisip ko tuloy na baka may problema at baka tungkol ito sa akin. Unang-una kasi, pumunta ito sa amin na hindi sinabi at ngayon ay ayaw magpamano. Iniwan ko ito saglit. Kumuha ako ng tubig. Pagbalik ko ay nasa living room na ito. Nakaupo, nakatingin pa rin sa akin. Nginitian ko ito. Hindi ito ngumiti. Inabutan ko ng tubig at umiling ito. Tinanong ko siya kung alam ba ng anak nito na darating siya. Hindi ito sumagot. Tinanong ko kung may problema. Hindi din ito sumagot. Iniwan ko siya sandali para kunin ang cellphone sa kwarto ko. Gusto kong tawagan ang asawa ko at ipaalam na dumating ang tatay niya. Magdadayal pa lang ako nang biglang may tumigil na bus. Sumilip ako sa bintana at nakita kong bumaba ng bus ang asawa ko. Lumabas ako sa kwarto. Wala na ang tatay niya doon. Sinalubong ko ang asawa ko. Umiiyak ito. Sinabi ko sa kanya, andito ang tatay niya. Kanina pa. Baka nasa CR lang kasi hindi ko ito nadaanan paglabas ko ng kwarto. Nagulat ang asawa ko. Sinabi nitong paanong nandun ang tatay niya, ipatay na ito. Kaninang umaga pa. Pinaliwanag ko sa kanya ang lahat-lahat. Halos 1 oras kami na magkasama ng tatay niya. Nagpakita ang biyenan ko sa akin, Ate Marge. Agad kaming lumipad, papunta sa lugar nila. Sumilip ako sa kabaong nito. Suot-suot nito ang barong Tagalog na ibinigay ko sa kanya sa araw ng aking kasal. Ang kapatid ko ay may inuupahang bahay sa Baclaran at pinapaupahan niya rin ito parang bed space sa mga nagtatrabaho doon. Napuno ito ng border. 8 lahat. Isang araw ay tumawag sa cellphone ng ate ko ang isa niyang border na nasaraduhan siya sa CR. Hindi niya ito nabuksan. Galing sa loob. May mga tao naman sa labas. Pero matagal na daw siyang tumatawag sa kasamahan. Walang nakakarinig sa kanya. Kaya ang ate ko pa ang pumunta sa paupahan niya. Laking gulat ng kasamahan nang nasaraduhan pala sa CR ang kasama nila. Pero wala silang naririnig na tumatawag galing sa loob. Nagsimula na tuloy silang nagturuan kung sino ang minumulto. Ang duda nila ay ang huling dumating kasi daw wala pa ito doon at wala naman daw nagpaparamdam sa kanila. Napangiti na lang yung huling dumating. Tuloy-tuloy na ang ganoong pangyayari. Minsan ay nagsasara ang pinto, walang tao. Patay sindi ang ilaw nila. Minsan, sa pandinig nilang lahat, ay may nagluluto sa kusina na wala naman. Hanggang sa sinabi ng ate ko na may isa pang darating na magiging border, si Shana. Pinaalam na din ng ate ko sa upahan na may darating na
Isa pa, kinabukasan ay may pumaradang taxi. Bumaba si Shana. Tinulungan ito ng lalaking border para maipasok ang daladala nitong bag. Pagpasok ni Shana ay tinanong sila nito kung sino sa border ang may anak. Sinabi pa ni Shana na akala daw ba niya bawal ang may anak. Bakit daw may batang nakaupo sa hagdanan? Tinuro ito ni Shana. Batang lalaki. Nanlaki ang mga mata ng mga border na nadatnan niya doon. Sinabi nila lahat kay Shana. Hindi naman daw nagulat si Shana kasi open pala ang third eye nito kaya hindi siya takot. Paano naman ang iba na hindi na nakakatulog mula nang sinabi ni Shana na may bata silang kasama? Tawagin niyo na lang akong Joy, Ate Marge. Nakatira ako sa Pasig. Maliit lang ang kwartong inuupahan ko. Pagpasok mo, maliit na sofa, may TV, at kasunod nun, ang kama ko na. Kagandahan lang ay may sarili itong CR sa loob. Galing ako sa trabaho, 8:00 na ng gabi. Nagmamadali akong magluto para manood ng inaabangan kong TV novela. Pagkaluto ko ay naglagay ako sa pinggan at umupo na sa harap ng TV. Hindi pa nagtagal, akong nanonood habang kumakain ay biglang may kumatok sa pintuan ko. Inisip ko muna kung may mga kaibigan ba ako na nagsabing pupunta. Wala naman. Kumatok ulit ito. Tinanong ko kung sino siya. Walang sagot, galing sa labas. Tiningnan ko ang pinto. Hindi ito nakalak. Tinatamad akong tumayo, kaya sumigaw na lamang ako na bukas ang pinto at pumasok ka. Bumukas nga ang pinto, Ate Marge, pero walang pumasok. Nagpalingon-lingon ako. Wala talaga. Tumigil ako sa panood ng TV. Lumabas ako kasi 8:00 ay hindi pa gabi sa lugar namin. Marami pang tao sa labas, lalong-lalo na kay Aling Ayeng na tindahan. Hindi ito kalayuan sa pinto ng kwarto ko. Pinuntahan ko si Aling Ayeng. Tinanong ko kung may napansin siyang dumaan papunta sa bandang kwarto ko. Mabilis namang nagsalita si Aling Ayeng. May dumaan nga daw na nakabarong Tagalog. Diretso ito sa kwarto ko at nakita niyang kumakatok. At nakita rin ni Aling Ayeng na nagbukas ito ng pinto. At nakita rin niyang pumasok ito sa kwarto ko. Nanlamig ako kasi hindi naman ako multuhin. Sinabi ko kay Aling Ayeng na may kumatok nga at nagbukas ang pinto pero walang pumasok. Sinabi ni Aling Ayeng na huwag nang pansinin at gano'n naman daw talaga minsan nakikita natin ang hindi dapat makita. Ang kwentong ito ay noong third year high school ako, 1989. Hindi pa uso ang motor noon, iilan nga lang din ang may bisikleta. Malayong probinsya kami kasi, Ate Marge, kilo-kilometro ang lalakarin bago ka makarating sa eskwelahan. May naging close friend ako noon, sina Paulo at Miko. Pareho silang may service na bisikleta, pero magkaiba sila ng barangay. May isang magandang estudyante sa second year na parehong nagustuhan ni na Paulo at Miko. Pareho silang nagpapapansin-pansin pero no effect sa babae. Hanggang isang araw ay nag-usap ang dalawa na ihatid nila ito sasabayan sa pag-uwi hanggang sa bahay nito. Nakita ko ang dalawa na nilapitan nila ang babae. At parang nagkasundo naman kasi naglalakad na ang tatlo palayo sa eskwelahan. Hawak-hawak ng dalawa ang kanilang mga bisikleta. Kinabukasan ay umaga pa, nagkwento sa akin si Paulo. Pagkatapos nila, ihatid ang babae. Nagpaalam na si Miko na uuwi na para makapag-usap pa ang dalawa kahit sandali. Pero laking gulat ni Miko nang mapatapat siya sa bituin na punong kahoy pabalik sa bahay nila. Nakaupo doon si Paulo. Hinihintay siya para sabay na silang magbisikleta pauwi. Nagulat si Miko. Sinabi niyang paano ito nakarating agad doon. Iiniwan niya ito sa tapat ng bahay ng babae na magkausap. Nginitian lang siya nito. Sabay na silang nagbisikleta pauwi. Nang pababa na sila ng burol at unti-unti nang may bahayan, paglingon ni Miko ay wala siyang kasabay. Nagulat ito. Bigla siyang nanlamig. Sa halip na tumuloy sa bahay nila, ay sa bahay ni Paulo siya pumunta at hinanap ito doon. Sagot ng kapatid, hindi pa umuwi mula sa eskwelahan.
Nakaramdam na ng takot si Miko. Nagtambay ito sa waiting shed, sa may kanto, papasok kila Paulo. Hindi nagtagal ay dumating ito. Tumayo siya at pinara ito. Tinanong niya kung nagtambay ito sa puno ng bituin na malapit sa bangin. Wala kasi itong bahayan, Ate Marge. Umiling naman si Paulo. Sinabi nitong hindi ito nagtambay sa punong bituin na malapit sa bangin. Napaisip si Miko. Kwenento niya ang lahat kay Paulo. Sinabi ni Paulo na multuhin daw talaga ang punong yon. Kasi mula sa punong iyon ng bituin pababa sa bangin, tapunan ng mga sobrang kahoy pag gumagawa ng kabaong ang mga namatayan sa kabilang baryo. Pati damit at ibang personal na gamit ng mga namatay ay doon din tinatapon. Wala nang sinabi pa si Miko, pero ang nasa isip niya, kahit ano pa kagandang babae, hinding-hindi na siya maghahatid. Sa isang lumang kondo ay 4 kaming nakatira. Nasa 4th floor kami. Share ng upa para makatipid. Okay naman ang takbo ng lahat. 2 sa amin ay may trabaho sa labas. Ang 2 ay laging work at home. Si Marco at Larry ang work at home. Kami naman ni Dave ang nagtatrabaho sa labas. Isang araw ay nagkwento sa akin si Marco na dumating si Dave at hindi nagsasalita. Hindi sila kinausap. Tinanong daw nila ito pero hindi nagsasalita. Hinayaan lang nila at baka mainit ang ulo sa trabaho. Lumabas daw ito at pagbalik ay masaya na ulit. Kinausap na sila at nagtatawanan na gaya ng dati hanggang sa kinausap ako ni Larry at nagsabing bakit daw ako galit. Labas-pasok sa kusina at kwarto nang hindi ko siya kinakausap. Nagulat naman ako dahil wala akong matandaan na pagkakataon na kami lang ni Larry sa kwarto. Naisip ko naman, baka nakalimutan ko lang. Dumating ang oras, halos hindi kami nag-uusap-usap na 4 dahil marami ng kwento. Kwento ni ganito kay ganyan at kwento ni ganyan kay ganito. Nalaman lang namin ang problema ng isang araw ay maaga akong umuwi. Namili ako sa palengke ng uulamin namin ng hapunan. Magluluto ako para sa lahat. Pagdating ko sa kondo ay nadatnan ko si Marco na nanonood ng TV. Tinanong ko siya kung saan si Larry. May binili daw ito. Naglilinis ako ng lulutuin sa kusina nang mapansin kong wala na pala akong mantika. Sinilip ko sa kwarto si Larry at pinakisuyuan ko itong bumili muna ng mantika sa may 7-Eleven at may motor naman siya. Inabutan ko ito ng pera at umalis na siya. Nanonood ako ng TV habang hinihintay siya. Napasarap ako sa panonood nang nagbukas ang pinto at nakita ko si Larry na pumasok dala ang mantika. Tutok na tutok pa din ang panonood ko sa TV. Inabot niya sa akin ang sukli na ipinatong ko lang sa tabi ng TV. Bumalik siya sa kusina. Inisip ko baka naninigarilyo ito doon. Pagkatapos ng pinapanood ko ay tumayo ako, pumunta sa kusina para ituloy ang pagluto. Pagpasok ko sa kusina, wala si Larry at wala ang mantika. Bumalik ako sa loob. Nandun ang sukli na inabot niya sa akin kanina. Napaisip ako ng malalim. Nang biglang bumukas ang pintuan, si Larry may daladalang mantika. Napatitig ako sa mukha nito. Nagtataka naman si Larry. Tinanong ko si Larry, saan siya galing? Tumawa ito. Halos ipukpok sa akin ang mantika. Nagtanong daw ako, ako ang nag-utos sa kanya na bumili ng mantika sa 7-Eleven. Pagdating ng 2 naming kasama, kinuwento ko ang nangyari kanina. At ayun, naglabasan na kami ng mga nangyayari. Sa kwarto namin ay ginagaya ang mga mukha namin, Ate Marge, yung sinasabing double ganger. Si Marco pala ay nakita niya din na umuwi ako at hindi ko siya kinakausap. Hindi ako sumasagot sa mga tanong niya. Tapos nagulat siya kasi nawala akong bigla at pumasok sa pinto. Nadala ko ang bag. Ibig sabihin, kakauwi ko lang galing sa trabaho. Bawat isa sa amin, ginagaya nito. Tinapos lang namin ang kontrata ng bahay at lumipat kami sa ibang bayan. Tawagin niyo na lang akong Joey, Ate Marge. Ito ay nangyari, 2 taon na ang nakalipas. Kami ay isang grupo ng engineer na nalipat sa isang lugar para sa isang malakihang road widening. Nasa 2 linggo pa lang kami
nang ma-experience namin ito. Sa bago naming tirahan ay may madadaanan kaming isang maliit na tulay, gawa ng kahoy, papunta sa site. Wala namang problema kasi 3 kaming dayo sa lugar. Pumupunta kami sa site ng alas 9 ng umaga at pag buenas kami ay nakakauwi kami ng alas 5 ng hapon. Pag minalas naman ay alas 11 ng hating gabi. Kasama nga ang tulay na ito sa babaguhin namin. Luma na kasi ang kahoy nito, hindi na madaanan ng mabibigat na sasakyan. Kapag puno ng pangarga, ang sasakyan ay kailangang maghantay ang kasalubong sa kabilang dulo. Dapat isa lang ang tatawid. Kung hindi, ay disgrasya ang aabutin nila. Isang gabi ay dumalaw sa site ang mga high government officials. Lagpas alas 10 na ng gabi ay nandoon pa din kami. Natapos kami ay halos hating gabi. Naglalakad na kami pauwi na may dalang flashlight nang may makita kaming nakaupo sa tabi ng tulay. Parang nangingisda ito. May hawak kasi itong mahabang kawayan na may nylon sa dulo. At itinatapon niya ito pababa sa tulay. Tapos hihilahin din. Nagkatinginan kami ng mga kasamahan ko. Nangingisda ng hating gabi. May tubig kasi ang ilalim ng tulay. Ang dulo nito ay dagat. Tuloy ang lakad namin habang papalapit kami sa matanda. At talagang nangingisda ito kasi may basket sa tabi niya. Nang mapatapat kami sa kanya ay inilawan ng kasamahan ko ang basket kung may huli ito. Ngunit wala itong laman. Inilawan ng kasamahan ko ang mukha ng matanda. Wala itong mukha pero nakikita na kumikilos ito na parang namimingwit. Binalikan pa ng kasamahan ko ang mukha. Wala talaga itong mukha. Tagus-tagusan ang liwanag ng flashlight sa mukha nito. Tinawag namin ito. Tinanong namin kung may huli na ba. Kahit nakita namin walang laman ang basket, hindi ito nagsalita. Nagkaintindihan kami ng tingin ng mga kasama ko na ituloy namin ang paglalakad kahit natatakot na kami. Kinabukasan ay kinuwento namin ito sa mga tauhan naming taga doon. Napangiti ito. Marami daw nakakakita sa matanda. Sinabi nitong bantay daw ito ng tulay.